Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung... Grabe. Tayo pala sa buong Asia, pinakamataas yung singil ng kuryente. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Sa'yo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong napakahirap lumaban kung marami kang kalaban. Totoo yun. Grabe, nilalaban pala ito ni Marcoleta pero nahihirapan siya kasi maraming kumakalaban sa kanila. Bakit naman sila kumakalaban? Ayaw lang talaga nilang gumaan yung buhay ng mga mahihirap. Meron mo bang parte ang gobyerno sa ika-asenso ng mga tao? Napakalaki ng parte ng gobyerno RDR. Unang-una, kinakailangan i-provide mo yung mga kondisyon na magaganda. Para sa ganun ay makipaglaban ang isang mamamayan. Halimbawa, tingnan mo ano talaga, nag-coincide talaga yung sinasabi nila ni Yorme na malaki talaga yung parte ng gobyerno upang mapasagana yung buhay ng mga tao. Kasi pag may mga, alam mo yun, may mga batas na nagpo-protect sa mga taong bayan or nagpo-protect, alam mo yun, kasi meron talagang malaking gap ng yung mga below, alam mo yung mga mahihirap tsaka ng mayayaman dito sa Pilipinas. Sobrang laki ng gap. Tapos kung walang mga, alam mo yung walang mga batas na nagpo-protect sa mga tao na, alam mo yun, wala. Ang mga yayaman, lalong yayaman. Ang mga mahihirap, lalo namang maghihirap. Kaya, totoo talaga yan. Sobrang laki ng part ng government para sa ikauunlad ng mga tao, ng buhay ng mga tao dito sa Pilipinas. Bawa, yung kuryente, kinakailangan mababa. Magagawa ng gobyerno yun kung gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Number 1, sabi niya, idulot mo sa mamamayan ang kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga doon, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Yun yung wala sa atin, yung affordable. Grabe, natutupad yung mga ibang mga batas, pero yung maging affordable yung kuryente, wala. Wala talaga. Sobrang mahal ng kuryente natin dito sa Pilipinas. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung... Grabe, tayo pala sa buong Asia, pinakamataas yung singil ng kuryente. Tingnan nyo guys, the Philippines has one of the most expensive retail electricity prices of the region and some of the highest in the world. This is partly due to the lack of government subsidies. Lack of government subsidies, dependency on imports and complicated geography. 17,000 islands plus. So, kaya pala, tingnan mo guys, pinakaunang rason, lack of government subsidies. Meron pa dito guys, why our electricity rates in the Philippines is the highest in Asia. 2 decades after EPIRA, the electricity rates in the Philippines are still among the highest. There are many potential causes of high prices, including low generation capacity, governance failures, bureaucrat hurdles, and limited competition. Tingnan nyo, hindi mawawala yung failure ng panggobyerno, hindi mawawala yung government issues or lack of government subsidies. Grabe, tingnan nyo. Si Google na nagsalita, kaya daw mahal yung kuryente sa Pilipinas. Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Tayo nagbabayad sa
mga nakaw na kuryente na yan, yung mga jumper. Totoo ba to? Naku naman, grabe guys. Parang hindi ko ma-imagine to. Tayo pala nagbabayad nun. Yung mga jumper, sabi ng Meralco, kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente ko. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos Grabe. Nasa billing talaga ng kuryente natin yan. Hindi namin yan napansin I believe lahat ng mga tao hindi talaga binabasa yung mga bill ng kuryente kasi sobrang daming nakalagay. Alam mo yung tinitingnan lang yung nasa dulo, yung nasa bottom part, total current bill, at saka yung due date. Yun lang talaga yung tinitingnan natin Pero tayo pala yung mababayad, nasa bill natin yun. Wow guys grabe. halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss, isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila, mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na Grabe! Pag nasira yung metro nila, tayo pa rin yung magbabayad. Pag pumutok, tayo din yung magbabayad. Wala naman tayong ginagawa. Di ba? Kasalanan nila yun. Technical nga Grabe. bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Totoo nga. Wala namang katwiran yun. Sus, kaya pala ang mahal-mahal ng singil ng kuryente. Kaya pala kung guys, kung hindi dahil kay Marcoleta, hindi natin ito malalaman guys Sobra, wala talagang politician, kahit sinong politician nagsasalita about dito. Wala. Wala kang maririnig kahit na sino. Grabe guys. Siya lang talaga yung may puso para sa mga mahihirap. Kasi yung mga mayayaman, wala naman silang pakialam dyan Wala naman sa kanila yung mga kuryenteng ganyan. Wala lang sa kanila yung tayo. Yung parang kumakayod para namang makabayad sa kuryente at hindi ma-penalty. Tapos yun pala, madami tayong pinabayad na hindi naman tayo yung nagko-consume. Meralco, bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk Ultimo sari-sari store. Totoo naman talaga, di ba? Kaya pag ikaw nag-business, dapat alam mo yung mga risks. Alam mo yung mga system loss. Bakit pinapabayaran sa atin yun, di ba? Meron naman talagang mga risk kahit anong business yung pasukin mo. Grabe yung mga taong ito, Grabe. Sari-store may risk Ito lamang ang negosyo na walang panganin. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay ng jumper. Bakit pa kanya kumukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yan. Total naman binabayaran yun. Kaya anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero merong napakahirap lumaban kung marami kang kalaban. Totoo yun. Grabe, nilalaban pala to ni Marcoleta pero nahihirapan siya kasi maraming kumakalaban sa kanila. Bakit naman sila kumakalaban? Ayaw lang talaga nilang gumaan yung buhay ng mga mahihirap. Merong nakalagay sa batas na kapag halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa'yo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa'yo mas mababa. Halimbawa sa subdivision mo, RTR, paano? nakita mo na 690 na pala yung total na consumption ng subdivision natin. Pwede. Maganda yun. Alam mo yung maganda yun. Dito sa barangay namin, alam ko, sobra-sobra pa sa kanya ganyan So, pwede na kaming mag-iba.
pwede na kaming maghanap ng ibang retailer. Wow, maganda to ha. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, asa na po ba yung mga retailer 500 natin? Ito yung sinasabing ARCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. Uy, hindi lang pala Meralco. Meron pala mga Meron retailer. Grabe! Buong buhay ko, akala ko dito sa Surigao, Surneco lang, meron palang ibang retailer. Grabe itong mga information na kukuha natin sa video na to. Sobrang helpful talaga. Retailer. O halimbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 8.50 po sa amin. O makakatipid ka o hindi? Makakatipid. Makakatipid ka. Sobrang ano nun, sobrang tipid nun. Kasi ngayon sa amin dito, sa pagkakaalam ko, 12 kilowatts per hour dito sa amin, o may 850 or 8, grabe, sobrang tipid na nun. Sobrang laki. Ang buong akala ko, buong buhay ko, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon, 2 o 3 komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation. Ang threshold naman yan, 700. 700 So, kilowatt. nakita nyo ngayon, pinagsama yung 3 kasi magkakadikit kayo eh. Oo. 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakarami. Naku, kung alam to ng mga tao, guys, kawawa yung mga supplier ng kuryente nito eh. Ano talaga sila, magko-contest talaga sila, pababaan ng kuryente. Kasi nga, tingnan mo, pag may mag-o-offer sa'yo, syempre, yung isang barangay, magta-transfer dun sa isang, service provider, pag ganun. Syempre sila, ibababa naman nila para, alam mo yung ibang barangay, hindi mag-transfer hanggang sa lahat na, wala na silang ipoprovide. Grabe, ang galing nito. Napakaraming sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi, hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakahirap intindihin niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan ng dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yun yung dati alam ko na may utang yung yun nga sa kuryente na tayo pa rin yung mga consumer nagbabayad hanggang ngayon. Isipin mo yun, utang nila yun, pero tayo yung magbabayad. Grabe no. Samantalang tayo nga, marami nga tayong utang hindi nababayaran. Tapos sila, grabe tayo magbabayad sa utang nila. Sila pa yung nagkakapera dahil sa atin, tayo pa talaga yung magbabayad sa mga utang nila. Ano ba namang klaseng, pamamalakad to? Ano ba klaseng grabe? Yung consumer ang nagbabayad tayo ng utang? nagbabayad ng utang. Ba't wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na yan na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Sobrang dami, no? Unang-una, yung mga jumper, yung mga technical issues, like basta pag may pumutok, yung mga metro nila, pag nasira, pag yung mga administrative issues, pag may wrong, tapos meron pang utang, ang dami namang binabayaran natin, no? Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan.